Malapit na ring makarating ang napakaraming barko ng Navy at World Government sa pamumuno ni Kizaru. Nabalitaan naman ni Sentomaru kay Stussy na paparating ang uncle niyang si Kizaru, kaya pinatakas na ni Sentomaru ang mga tao bago pawasakin ng government ang isla. Samantala sa third floor ay tuluyan na ring naging bato sila Usopp at Lilith habang si Frankie ay malapit na ring tumigas ang buong katawan. Kaya walang nagawa si Frankie nang tuluyang winasak nito si Edison. Sa second floor ay naririnig ng grupo nila Robin ang mga pagsabog kaya nag-aalala sila sa mga kasama. Nang maisip ni Atlas na puntahan nila ang isang silid na matagal nang hindi ginagamit, pipigilan daw ni Sanji si S-Shark kaya gagamitin ni Brook ang pagkakataon para hanapin si Dr. Vegapunk. Ngunit inatake na naman ito si Nami kaya pinrotektahan muli ng Cook. Sila Zoro at S-Hawk naman ay napakatindi rin ng labanan gamit ang mga sandata. Samantala ang Emperor ay sinuntok na ng Red Hawk ang katawan ni S-Bear. Pero nanatili pa rin itong nakatayo dahil sa matinding depensa. Subalit hindi na malayang nakatakas na pala si S-Hawk. Giit ni Lucci na siguradong target nito ang mas mahihina sa kanila. Balak itong hanapin ni Zoro ngunit nag-alala si Luffy na baka maligaw lang ito kaya inutusan niya si Kako na sundan ng swordsman. Saka nagagalit din ito dahil tinawag siyang Usopp ng bida. Pinagbabaril sila ni S-Bear. Kaya lumapit ang bida at sinuntok ito ng Hawk Gatling. Giit naman ni Lucci na kailangan nila ng strategy pero nagpatuloy sa pagsuntok ang bida hanggang tumalsik ito. Pero muli lang itong bumangon. 3 buwan nang nakalipas ay may nag-report sa higher-ups na pinag-aaralan ni Dr. Vegapunk ang Void Century. Kaya ipinadala ng government ang CP5 para questionin ang scientist. Pero sa pag-alis ay inatake sila ng mga Sea Beast kaya hindi na nakabalik at ganun din ang nangyari sa CP7 at CP8. Dahil dito ay nag-meeting ang 5 elders at ipinadala ang CP0 para patayin na lang si Dr. Vegapunk. Ngunit ngayon ay nagpa siya ding magtungo si Saturn kasama si Kizaru bilang escort. Bukod dito ay nagpatawag din sila ng mga reinforcement sa mga Navy branch kaya tila sasabak sa digmaan dahil sa dami ng mga ito. Subalit nang dumating din sila Luffy ay nainis si Akainu dahil magiging komplikado na naman ang sitwasyon. Ngayon ay papababa ang mastermind ng lahat ng ito, na walang iba kundi si Vegapunk York dahil nais daw nitong maging isang Celestial Dragon. At nais din daw niyang patayin ang iba pang Vegapunk para siya na lang ang matira. Sa flashback ay palihim na inutusan ni Vegapunk York ang mga Seraphim upang patayin ang iba pang mga Vegapunk. Samantala nagtatago pa rin si Sentomaru, habang ang mga tao ay nagmamadali na makatakas sa isla ng Egghead. Saka naman nagpakita ang barko ni Blackbeard mula sa dagat. Samantala sa karagatan ng Elbaf ay naghahanda sila Kid para atakihin ang red-haired pirates. Ngunit nagulat sila dahil nandoon na pala ang mga alliance ni Shanks na sila Gerotini, Fugart, at Pururu. Samantala si Shanks ay walang balak na labanan si Kid. Pero handa namang makipaglaban ng napakaraming niyang mga kaalyansa at kasama na dito sila Dory at Brogy. Ngunit pinili pa rin ni Shanks na umiwas sa gulo saka ipinag-utos na wag nilang labanan si Kid. Nakita ni Usopp na gumaling na rin ang mga sugat ng Kid Pirate sa pakikipaglaban sa Wano. Saka binigay ni Hongo sa captain ang impormasyon tungkol kay Kid. Samantala gamit ang magnet ay gumawa na si Kid ng malaking cannon na ginamit niya kay Big Mom. Saka hinigop nito ang mga barko ng mga kakampi ni Shanks. Tapos tinira niya ang mga ito ng napakalakas na laser beam gamit ang malaking sandata na umubo sa mga kakampi doon ng Red Hair. Naramdaman ni Shanks ang nangyari kaya inutusan ng 2 giant saka siya tumalon ng napakabilis patungo sa mga barko upang makarating sa barko ni Kid na naghahandang gamitin sa kanya ang cannon. Subalit dahil sa napakalaking agwat nila ay nawasak ni Shanks sila Kid nang walang kalaban-laban sa isang atake lang. Saka na naginip si Kid dahil akala niya ay nanalo sila sa Red Hair. Pero nakita niya sa likod na labis ang pinsalang natamo ni Killer. Dahil ang katotohanan ay nagmamakaawa ang kanyang crew na wag silang patayin ni Shanks kaya ibinigay na rin nila ang kopya ng mga road poneglyph. Kalaunan ay dumating ang barko ni Shanks kaya umalis na ang Emperor. Dahil may paparating palang napakalakas na atake mula sa 2 giant na tuluyang tumapos sa kwento ng Kid Pirates na may 3 bilyong bounty. At ito ang patunay na wala pa ring kupas ang Red Hair. Samantala nagtungo ang Ghost Princess sa 2 bantay ng kulungan. At ginamit ang mga negative hollow nito upang mawalan ng lakas ng loob ang mga bantay at ibigay sa kanya ang susi. Habang nasa kulungan ay nagpapalakas pa rin si Kobe. Nang makilala siya ni Pirone kaya nag-alok ito na tulungan ng Marine kung tutulungan din siya nito na iligtas si Gecko. Ngunit nang makatakas si Kobe ay kaagad naman siyang nilagyan ng 500 million bounty ng Cross Guild kaya nais siyang huntingin ng mga pirata. Samantala kasama ni Kobe ang mga alipin na tinulungan niyang makatakas. Nalaman din ni Pizarro na nakatakas ang mga alipin kaya natuwa ang mga pirata dahil gusto nilang manghunting. Pero sinabi ni Pizarro na huwag papatayin si Kobe. Nawala naman ng pag-asa ang mga alipin nang marinig ito. Ngunit pinalakas ng Navy Captain ang kanilang loob. Tinanong ni Shiryu kung bakit hindi si Pizarro ang manghuli sa mga takas. Sagot nitong natatakot siyang magalit si
si Teach dahil nasisira niya ang mga bagay pag kumilos siya. Subalit si Vasco ay hindi na makapagtimpi kaya nais niyang sunugin ang buong lugar pero pinigilan ni Pizarro ang balak niya. Samantala si San Juan Wolf ay natutulog lang. Maingat na tumatakbo si Kobe sa mga kalaban ngunit bumangga siya sa siopaw ng isa pang bounty hunter. Kaya nalaman ng iba pang kalaban ang kanyang lokasyon. Pero pinipilit niya pa ring magpahabol upang makatakas ang mga kasama. Naalala ni Kobe ang sinabi ni Teach na nais nitong gawing legal na bansa ang isla na ito. At upang pumayag ang Navy ay gagamitin niya si Kobe. Giit ng sundalo na miyembro siya ng Sword kaya nagsasayang lang ng oras si Teach. Giit ni Aokiji na hindi gagana ang plano ni Teach dahil ang ibig sabihin ng Sword ay ang mga Marine soldier na nagpasa ng resignation. Kaya wala daw pa kayang Navy sa gagawing kilos ng mga Marine na miyembro ng Sword. Natuwa si Blackbeard nang malaman ito. Pero susubukan pa rin daw niya ang plano dahil tinatawag ng mga tao si Kobe na isang hero. Samantala sa itaas ay nakita ng isang pirata na may paparating. Nang marinig ni Kobe ang mga pagsabog dahil may dumating daw na Navy, inihagis ni Golem 1 ang isang pirata. Si Golem 3 naman ay pinagbabaril sila ng kanan. At si Golem 2 ay pinalo sila ng napakalakas. Pinagbabaril ang mga ito pero blank kwenta ang mga bala sa kanila. Kaya hiniwan ng isang pirata si Golem 1. Ngunit naging putik ito at muling nabuo ang katawan. Nakita ng mga pirata na gumagalaw ang mga gusali. Dahil pala ito kay Rear Admiral Kujako na inuutusan ng mga gusali gamit ang letigo. At napag-alaman na apo pala siya ni Suro. Samantala na corner na si Kobe ng napakaraming pirata kaya katapusan niya na. Sa daungan naman ay paparating na rin si Garp para iligtas siya. At nang magpaputok ang mga pirata ay naging mga bulaklak ang mga bala nila kaya nagtaka ang mga ito at naisip na katulad ito ng imbensyon ni Vegapunk upang maipalaganap ang world peace. Saka nagpakita ang may kagagawa nito na si Hibari na isang Navy HQ commander. Tapos nakuha pa nitong yayain ng binata ng date kahit mapanganib ang sitwasyon. Samantala nanunood lang din si Rear Admiral Prince Bruce na isang clayman. Dahil siya pala ang nagkokontrol sa tatlong golem sa ibaba. Tapos kinulong pa ni Kujako ang lahat ng mga pirata gamit ang mga gusali. Saka nag-report si Tashigi kay Garp na nakahanda na ang lahat. Kaya sumuntok ito sa hangin at tumalsik ang barko nila patungo sa isla. Nagpasalamat naman si Kobe sa pagdating doon ni Hibari. Nang matakot ang lahat nang makita ang barko ng Navy sa kalangitan. Na walang iba kundi ang barko ni Garp at sinabing ililigtas niya si Kobe. Dahil dito ay nagpanik ang mga pirata. Pero huli na ang lahat dahil paparating na ang napakalakas na suntok ng Hero of the Marine upang mailigtas ang mahal niyang estudyante. Hanggang sa tumama ang napakalakas na atake nitong Galaxy Impact na umubos sa napakaraming mga gusali sa Pirate Island habang sila Kobe ay tagumpay na nakatakas. Mahuhulog na rin ang barko ni Garp pero bago ito mangyari ay ginamit ni Prince Bruce ang kapangyarihan upang mapigilan ang impact. Kaya makikitang napinsala ni Garp ang napakaraming pirata sa isang atake lang pero papalag pa rin ang mga ito kaya tinutukan ng mga Marine sa pamumuno ni Helm Epo. Samantala hindi pa satisfied si Garp dahil nabawasan na daw ang kanyang lakas. Natuwa ang mga kasama nang muling makita si Kobe. Subalit bigla namang dumating si Kuzan na ginawang yelo si Hibari. Nagmakaawa si Kobe sa dating admiral. Pero giit nitong siya ang inutusan ni Teach na magbantay. Nang maglaban sila Akaino at Aokiji ay hindi pinatay ni Akaino ang kasamahan. Pero tumanggi si Kuzan na magtrabaho sa ilalim nito kaya ito nag-resign. Tapos isang araw ay nagulat na lang si Blackbeard dahil naging yelo ang mga tauhan niya. Kaya nalaman niya agad na kagagawa nito ni Aokiji. Giit naman ni Aokiji na kapag gumawa ng lindol si Teach ay mawawasak ang mga tauhan niya. Galit na galit si Teach sa ginawa nito. Kaya lumapit si Blackbeard at nagpakiramdaman ng dalawa saka nito ginamit ang black hole. Subalit naging magkaibigan ng dalawa kaya nagkaroon ng malaking kasiyahan. Saka pinakita ni Kuzan na naputol pala ni Akaino ang isa niyang paa. Tinanong siya ng Blackbeard Pirates kung kilala niya ang lalaking may peklat dahil nandito daw umano ang isa sa mga Redstone maliban sa mga Redstone na hawak nila Kaido at Big Mom. Sagot ni Aokiji na wala siyang alam tungkol dito. Kaya nagbulungan sila Teach at Lafitte kung kukunin na lang ba nila ang Devil Fruit nito. Nagalit naman ng Iceman kaya ginawa na namang yelo ang marami sa kanila at hindi siya natatakot kahit na mag-isa laban sa buong grupo ni Teach. Kaya nagtanong na lang si Blackbeard kung nais ba nitong sumali sa grupo niya. Wala daw tiwala si Aokiji sa mga ito. Giit ni Teach na sila rin naman ng mga kasapi niya ay walang tiwala sa isa't isa kundi may pare-pareho lang silang mga interes. Dahil dito ay napaisip si Kuzan. Kaya naman sa present ay naging isa na rin siya sa captain ng Blackbeard Pirates. Niyaya siya ni Garp na bumalik sa Navy. Pero buo na ang loob nito. Kaya naman naghanda sa napakatinding labanan ng dalawa. Ngunit nahuli ni Aokiji ng yelo ang matanda. Saka nito binato si Garp kaya nabalot ng yelo. Saka tinanong kung mapapatay ba nito ang dating estudyante para sa bagong estudyante nito. Nakatakas na si Garp at nasalag ang mga yelo ng ex-admiral. Muling umatake si Kuzan sa dating guro pero walang tumatama. Tapos giniba nito ang mataas na yelo na ginawa ni Aokiji. Saka gumamit ng diversion kaya nahuli sa mukha ang dating estudyante ngunit lumaban ito gamit ang yelo. Pero itinapon lang siya ni Garp ng napakalakas sa lupa kaya nag-crack at nagkaroon ng malaking sinkhole sa isla. Samantala sa Winner Island naman ay
tuluyan na ring natalo ni Blackbeard si Law, at sinabing matutuwa ang mga piratang kinuha na nito ng mga puso na kasalukuyan pa ring nagtatago sa Pirate Island. Nais iligtas ni Beppo ang captain kaya kinain ng drug na binigay ni Chopper. Kaya bago pa mahawakan ni Teach si Law ay inatake niya ang Blackbeard Pirates kaya talsik ang mga ito. Tapos kumuha ito ng malaking bato at ipinangbangga kay Van Ogre pero tumakas ito at sila Teach ang tinamaan. At babaril sana si Van pero nasipa pa rin siya ng Mink. Sa kanito sinipa ng malakas ang sniper. Subalit naubos na ang epekto ng drug kaya nawala na ito ng lakas. Pero pinilit niya pa rin na iligtas ang captain kaya lumangoy ito gamit ang natitirang lakas. Sa kasamaang palad ay pinagbabato sila ni Burgess ng malalaking bato. Kaya lumubog ang dalawa pero pinilit pa rin niyang iligtas si Law. Gayunpaman ay nawasak naman nila Teach ang kanilang submarine kasama ng mga tauhan nito kaya silang dalawa na lang ang nakaligtas. Sa isang digmaan ay balak sanang iligtas ni T-Bone ang isang bata. Ngunit dahil may bounty na rin ng mga marine dahil sa Cross Guild ay biglang may pumatay sa kanya. Agad na nabalita sa dyaryo na patay na si T-Bone pero hindi ipinaliwanag kung paano. Ikinabahala ito nila Sengoku at Tsuru dahil ngayon ay hinahunting na rin sila ng mga bounty hunter. At isa rin itong palaisipan dahil inililigtas mo ang mga tao na pwede kang patayin. Tinanong ni Sengoku kay Hina kung nasaan si Garp upang ipatikim ang bagong rice cracker flavor. Giit ng babae na nagtungo ito upang iligtas si Kobe na ikinagulat ng dalawang veterans. Natutuwa si Buggy sa matandang pumatay kay T-Bone. At nagpasalamat naman ito sa Emperor sa perang ipinadala sa pamilya. Giit ng clown na siguradong pupugutan siya ng ulo ng Navy pag nalaman ito pero ayos lang ito sa matanda basta hindi lang magutom ang pamilya. Dahil dito ay niyaya na lang ito ni Buggy na sumali sa pirate group niya. Tapos pinuri ng lahat ng mga tauhan ang katalinuhan at katanyagan ni Buggy the Genius Jester. Saka pinuntahan nila ang bago nilang barko ng Cross Guild. Ngunit natakot si Buggy kina Crocodile at Mihawk nang makita na siya na naman ang bida sa konsepto ng disenyo nito. Kaya nang dumating ang dalawa ay napailing na lang ang mga kasama dahil binugbog na naman siya. Tapos isinabat pa siya habang nagpaplano ang dalawa. Dahil sa sobrang kahihiyan ay sinabi ni Buggy na patayin na lang siya ng mga ito. Dagdag pa niyang masyado daw pipitsugin ang kanilang plano. Saka ikinwento ni Buggy na noon ay pinaalala niya kay Shanks ang pangako nito na balang araw ay pupuntahan nila ang Laugh Tale. Ngunit ayaw na daw itong puntahan ni Shanks kaya nadismaya ang clown. Pero ngayon ay kumikilos na daw ang red hair. Dito ay pinagtapat na ni Buggy na nais niyang tulungan siya ng dalawa na makuha ang titulo na King of the Pirates dahil makikinabang din naman sila dito. Ngunit binanatan lang siya ng dalawa dahil wala naman daw siyang matinong plano. Dagdag pa ni Mihawk na mapanganib din ang iba pang mga emperor. Giit ng clown na gagamitin lang nila ang mga utak kaya kinuha ang telepono at mariing sinabi sa mga tauhan na hahanapin na nila ang One Piece kaya na-inspired ang lahat ng mga ito. Nagtungo ang mga vice captain ng Revolutionary Army sa itaas ng bundok upang tignan kung kakampi ang paparating na barko. Titirahin na sana ito ni Ahiro ng laser nang makita niya ang anino ni Sabo. Dahil dito ay na-excite ang mga kasamahan na ibalita ito sa mga executive na labis na natuwa. Kaya pagdating ng barko ay naiyak pa ang mga kasama dahil labis silang nag-alala. Masaya siyang sinalubong ng mga kaibigan. Ngunit si Koala ay nais siyang sepukin dahil pinag-alala niya ito ng sobra. Giit ni Sabo na mapapakinggan daw kasi ng Navy kung tatawag siya. At ang katotohanan ay wala daw talaga siya sa Kingdom of Lulu siya. Pero napaiyak na rin ang dalaga dahil sa labis na pag-aalala. Dumating din si Morley mula sa lupa at niyakap siya nito. Si Betty naman ay kinamusta ang mga bagong recruit na dinala doon ni Sabo. Nagtungo ang tatlo sa isang silid para pag-usapan ang mapanganib na natuklasan ng chief. Nagtagumpay sila sa kanilang mga misyon sa Land of Gods. Kaya natuwa si Ivan dahil nais niyang maranasan ng mga Celestial Dragon ang magutom. Pero giit ni Dragon na meron pa rin natirang supplier ng pagkain ng mga ito. Dagdag pa nitong siguradong uutusan nila ang Holy Knights kaya nakaamba ang matinding labanan. At si Sabo daw ang unang target ng mga ito. Nakatulong din sa kanila ang fake news na pinatay daw ni Sabo si King Cobra dahil para sa mga rebelde ay pare-pareho lang nakalaban ang lahat ng kasapi ng conference. Dahil dito ay itinanong na rin ni Ivan kung sino talaga ang pumatay sa hari ng Alabasta. Kaya nagsimula si Sabo na ikwento ang nangyari. Isang buwan mahigit ang nakalipas ay pinasabog nila Sabo ang food storage at ang simbolo ng Celestial Dragon kaya nagkaroon ng emergency. Ngunit sinisipan ng mga ito ang mga bantay. Tapos nagpatuloy sa pagmamalupit sa mga alipin. At kapag nagsawa na sila ay pinapatay na lang nila ang mga ito, mabuti ay nailigtas ito ni Karaso. Saka sinabi niya sa alipin na magtungo sa silangan. Nang dumating ang mga agent ay inutos ng pangit na pagbabarili ng mga ito si Karaso hanggang sa walang matira. Subalit nagtungo ito sa likod nila at sabay-sabay silang tinapos gamit ang uling. Dahil dito ay natakot ang pangit at napatakbo na lang. Ngunit natakot si Karaso nang maramdaman ang malakas na haki ng dalawang admiral. Nagmamakaawa ang mga alipin na iligtas din sila. Nang dumating si Lindbergh na ginamit ang laser nito para maputol ang mga kadena, saka inutos na magtungo sila sa silangan. Sinugod naman ni Karaso si Fujitora gamit ang kanyang mga uwak, ngunit lahat ng ito ay pinaghihiwalang ng admiral. Papatayin sana ng Celestial Dragon ang mga tumatakas na alipin. Mabuti ay dumating si Morley para pigilin
pigilan ng mga pangit. Saka kinuha ang baril at winasak ito. Ngunit dumating naman si Aramaki na ginamit ang kapangyarihan ng kalikasan kaya nag-transform na malaking puno at agad na sumuntok pero naputol ni Morley ang kamay nito at muntik pang tamaan ang mga pangit sa ibaba. Tinusok din ng giant ang isa pang kamay at dahil sa dalawa ay nawawaasak ang Land of Gods. Tapos pinatubo ng Admiral ang isa niyang kamay at pinulaputan si Morley. Ngunit nagbanta ang isang Celestial Dragon na parurusahan ng kamatayan si Aramaki pag nasaktan sila. Pero nakita niya si Isho na balak magpabagsak ng isang bulalakaw. Naisa ng tumulong ng mga agent pero mapanganib makipaglaban sa lugar ng mga Diyos dahil baka maparusahan lang sila. Habang hinahanap ni Sobo ang susi ni Kuma ay sinabi niya sa mga kasama kung saan ito patungo kasama ng mga master nitong Celestial Dragon, kaya pinaghihinalaan nilang gagamitin ng mga ito si Kuma para makuha si Shirahoshi. Samantala si Bonnie ay hinahanap din ng kanyang ama. Pinapabalik ni Lucci si Vivi sa silid. Kaya mariin na sinabi ng prinsesa na magpapatulong siya kay Garp upang protektahan si Shirahoshi. Samantala patungo naman sila King Cobra upang kausapin ng 5 elders. Subalit hindi pinapasok ang mga kasama ng hari. Ayaw naman pumayag nila Shaka at Pel. Pero pumayag na ang hari at sinabi na lang nito na hanapin nila si Vivi. Tagumpay nang nahanap ni Sobo ang susi. Ngunit kinukuha ito ng mga bantay kaya napilitan siyang patayin ang lahat ng mga ito. Tapos nakita siya ni Bonnie at magkasama silang tumakbo. Giit ni Bonnie na nais niya ring iligtas ang kanyang ama. Saka pinalabas ni Sobo ang alaga ni Karaso upang ipadala ang susi ni Kuma sa kanila dahil meron pa daw siyang gagawin. Balak din daw ni Bonnie na magtungo kay Vegapunk upang pilitin itong ibalik ang emosyon ni Kuma dahil ito ang dahilan kaya siya naglakbay sa karagatan. Nang paparating ang mga bantay ay kinuha nito ang dalaga at tumalon para magtago sa itaas. At dahil sa usapan ng mga ito ay nalaman ni Sobo ang tungkol sa nawawalang silid. Kalaunan sa labas ay ang weird daw na mabait kay Bonnie ang Revolutionary Army. Giit ni Sobo na pareho kasi sila ng tao na nais iligtas, saka nagpaalam sa isa't isa. Tuluyan ng pumasok ng mag-isa si King Cobra. At matapang niyang tinahak ang madilim na silid, saka namangha rin siya nang makita ang bakanteng trono. Hanggang sa dumating na rin ang 5 elders para sa kanyang katanungan. 800 years ago ay naitatag ang world government ng 20 pinuno. At ang mga ito ay nanirahan sa Marijoy na pinagmulan ng angkan ng mga Celestial Dragon. Pero ang reyna ng Alabasta na si Queen Lily ay tumangging manirahan doon. Kaya may 19 lang na sandata sa harap ng empty throne na sumasalamin sa 19 na pinunong piniling manirahan sa Marijoy. Ngunit nagtataka daw si King Cobra dahil wala daw sa mga history book ang tungkol kay Queen Lily. At hindi din daw nakabalik ang reyna sa Alabasta Kingdom. Habang ipinapakita si Imo ay sinagot siya ng 5 elders na wala daw silang alam, parang kamag-anak lang ni Alice Goo. Nang itanong din ni Cobra ang ibig sabihin ng di, ay kumunot ang noo ng mga elder. Samantala hinuli ni Kuma si Shirahoshi dahil sa utos ni Boy Uhog, tapos natuwa pa ang ama nitong kumag. Balak daw ni Boy Uhog na araw-araw ipagmayabang ang Mermaid Princess sa mga tao, at kung hindi ito susunod ay pahihirapan niya ito. Kahit na naisin ay walang may lakas ng loob na tulungan ng sirena. Isa pa ay binasted na rin daw naman sila nito. Ngunit ang mga kuya ni Shirahoshi ay handang gawin ng lahat para iligtas ito. Giit ni Boy Uhog na pet niya na ang kanilang kapatid kaya balak siyang patayin ng 3. Pero pinasabog lang sila ni Kuma ng laser beam nito. Saka dumating sila Rebecca at Leo. Si Sai naman ay inutusan na rin ni Maesgard na patayin ito. Handa na ring lumaban ng mga kapatid pero pinigilan sila ni Maesgard dahil hindi daw mapapatawad ng batas ang royal family. Kaya pinabayaan na lang nilang sila Leo at Sai ang tumapos sa nakakairitang bakulaw na Celestial Dragon. Pero natakot ang mga tao dahil siguradong may darating na admiral. Papatayin na sana ni Kuma sila Leo at Sai, mabuti ay dumating si Morley para pigilan ang dating kasamahan sa Revolutionary Army. Ayaw pa rin sabihin ng 5 elders ang kahulugan ng D. Ngunit nagpakita si Imo kaya kinabahan ng mga elder na matuklasan ito ni King Cobra. Saka ito umupo sa trono na dapat ay bakante, kaya natuklasan na may namumuno pala sa buong mundo. Di makapaniwala si Cobra sa kanyang nakita, kaya tinanong niya ang tunay na katauhan ni Imo, pero ayaw nitong sumagot. Sa halip ay sinabi ni Imo na ang ibig sabihin ng D ay ang mga tao na unang kumalaban sa kanila. Konektado din daw ito sa mga nag-aral ng Void Century at sa mga pirata na naghahanap ng Poneglyph. Kung hindi daw dahil sa pagkakamali ni Lily ay hindi sana kakalat ang mga Poneglyph sa buong mundo. Dahil marami na siyang nalalaman ay inilabas ng 5 elders ang mga sandata nito. Tinanong pa siya ni Imo kung ano ang buong pangalan ni Queen Lily. Dito ay napagtanto ni Cobra na hindi na siya makakalabas ng buhay dahil naghanda na ang 5 na patayin siya. Ngunit hindi alam ng mga ito na nakikinig pala si Sobo. Sinabi ni Cobra na ang buong pangalan nito ay Nefertari di Lily. Dahil nalaman na isa ring di si Lily ay si Imo mismo ang tumapos sa kawawang hari, tapos lumabas si Sobo at inatake ng Fire Fist ang mga ito. Tapos inatake niya rin si Imo ngunit kinagat lang nito ang kanyang apoy.
Saka ito nag-transform na isang malaking nilalang. Pati ang 5 elders ay nag-transform na rin ng mga halimaw. Samantala si Sobo ay kinuna ng litrato ng transponder snail. Sa kanya inatake ng napakalakas na apoy ang mga ito. Tapos iniligtas ni Sobo ang hari mula doon. Ngunit nawala ang apoy dahil sa kapangyarihan ni Imo kaya hinabol sila. Giit naman ng hari na makakaligtas lang si Sobo kung iiwan siya nito. Saka ibinili nito na sabihin ang natuklasan kina Princess Vivi at Luffy tungkol sa ibig sabihin ng di sa pangalan nila. Sa muling pag-atake ni Imo ay tinamaan nito ang dalawa kaya nabitiwan niya ang hari. At unti-unting lumapit ang nakapangingilabot na nilalang. Dahil dito ay nagpa siya si Cobra na ialay ang sarili upang magkaroon ng sapat na oras na makatakas si Sobo. Samantala sa maliit na butas ay nakita din pala ni Wapol ang tunay na nangyari. Kaya napatakbo na lang siya dahil sa mapanganib na nasaksihan. Sa pagmamadali ay gumulong pa siya sa hagdan at tumama sa pader. Pagkatapos nito ay umiiyak siyang umuwi. Ito ang dahilan kaya hindi na nakabalik sa conference ang dalawa. Samantala si Vivi ay nabihag na rin ng Cypher Paul agents. Sa kabila nito ay nag-aalala pa rin si Vivi kay Shirahoshi. Kaya sinabi ng mga agent na iniligtas daw ito nila Sai at Leo. Dagdag pa nitong nag-away din sila Aramaki at Fujitora dahil tinulungan daw ni Fujitora na makatakas ang mga alipin. Kalaunan ay dumating si Wapol na nais nang umalis doon. At aksidenteng nakuha nito si Vivi pero natuwa pa ang prinsesa dahil nakatakas siya. Samantala hinahanap si Wapol ng kanyang asawa pero hindi siya pinansin ni Wapol at nakita pa na nasa bibig nito si Vivi. Sa kabila ng malubhang tama ay pinilit pa rin ni Sobo na makatakas. Subalit hinahanap na siya ng mga bantay. Hanggang sa matagpuan siya at inatake ng isa sa mga ito. Nag-aalala na rin sila Igaram sa mga nangyayari. Kaya pilit na pumapasok si Shaka sa silid. Si Igaram naman ay ipinagtatanong na si Vivi. Samantala si Sobo ay nagpanggap na naman na guard. Nagtatago sila Wapol ngunit muntik na silang makita. Tapos naisip ng prinsesa na magtago sila sa mga kahon. Kaya nakatakas na ang dalawa sakay ng isang barko. Nais daw isumbong ni Wapol si Vivi sa government pero pati siya ay natatakot dahil sa lihim na natuklasan. Naisip din ni Wapol na tawagan si Morgan para humingi ng tulong kapalit ng sikretong sasabihin niya. Ayaw sabihin ni Wapol kay Vivi ang sikretong nalaman. Kaya hiniram na lang nito ang telepono para tawagan ang kanyang ama. Ngunit hindi masabi ni Wapol na patay na ito. Samantala pinaghahanap na sila Vivi at Sobo ng Cypher Paul. Mabuti ay nakatakas na si Sobo sakay ng isang barko pero malubha ang kalagayan. Tumawag si Imo sa 5 elders dahil nais daw nitong subukan sa Kingdom of Lulusha ang Mother Flame na imbensyon ni Dr. Vegapunk. Dahil may mga rebelde din sa Lulusha ay pabor daw ito sabi ng mga elder. Saka inutos ni Imo na dalhin sa kanya si Vivi. Masyado ring abala ang Navy sa pagpuksa sa mga rebelde kaya pinag-utos na ni Akaino na gamitin ang mga Seraphim. At paglabas ng mga ito ay makikita na hango sila sa iba pang mga warlord. Tapos sumasabay pa si Crocodile sa kanilang malaking problema. Dagdag pa ni Sobo na pagdating ng barko sa Lulusha ay agad na hinuli ng mga rebelde ang hari at reyna doon. Tapos itinuring daw siyang bayani ng mga rebelde dahil sa balita sa dyaryo na pinatay niya ang isa sa mga hari na dumalo sa conference. Kaya dinala ni Sobo ang mga rebeldeng ito upang gawing kasapi ng Revolutionary Army. Giit ni Sobo na sinadya niya rin sabihin sa tawag na siya ay nasa Lulusha para akalain ng government na nandoon nga siya. At habang sakay ng barko ay nakita nila sa malayo ang nakapangingilabot na ginawa ng government sa Kingdom of Lulusha na iniwan nila. Giit ni Ivan na isa daw sa 20 nagtatag ng world government noon ay may pangalan na Imo kaya iniisip nilang immortal ito. At ang ginamit ng government para wasakin ang Lulusha Kingdom ay si Vegapunk lang daw ang makakagawa. Pero pinagtanggol ni Dragon ang kaibigang scientist. Kaya kung hindi si Vegapunk ang gumawa ng mapaminsalang sandata ay baka ang ancient weapon ang ginamit ng government. Samantala hinatulan ng kamatayan si Saint Asgard dahil kumampi daw ito sa mga kalaban. At ang judge ay ang Supreme Commander ng Holy Knights na si Saint Fig Arland Garleng. Sa nakaraan ay umaalog ang mga barko dahil sinusuntok pala ito nila Garp at Aokiji. Makalipas ang maraming taon ay nakita nila Full Body at Django ang pinsala na nagawa nila sa Navy ship. Dumating si Commodore Branyo at sinabing hindi daw gumamit ng hockey sila Garp habang nagsasanay dito kaya lalong namangha ang dalawa. Sa present ay bumangon si San Juan Wolf na mas malaki pa sa mga giant dahil sa devil fruit nito. Ngunit tumalon ang tinaguri ang Hero of the Marine. At dahil sa napakalakas na suntok ay napalipad nito si San Juan Wolf sa dagat kahit napakalaki nito na ikinatakot ng mga pirata doon. Dumating ang 8th ship captain ng Blackbeard Pirates na si Vasco Shot saka uminom ng alak at sinunog ang Vice Admiral ngunit ginamit nitong shield ang mga pirata saka inihagis ang mga ito patungo sa kanila. At nagpatuloy si Garp sa pag-atake hanggang sa mawasak ang maraming gusali. Sa gitna ng laban ay tumawag si Kuljako para mag-report na naisakay na nila sa barko ang lahat ng mga sugatan pati na ang mga bihag. Dahil dito ay ipinag-utos ni Garp sa mga kasama na tumakas. Subalit dumating naman si Kozan kaya malaki itong problema. Sinubukan pa rin nilang tumakas pero nais
nais munang iligtas ni Kobe ang isang babae. Nang malaman na patibong lang pala ito, paparating ang mabilis na espada ngunit nailigtas siya ni Garp mula dito. Subalit ang kapalit ay si Garp ang labis na napinsala. Sa kabila nito ay nagawa pa rin ni Garp na mabalibag si Shiryu the Rain. At naiiyak naman si Kobe dahil siya ang may kasalanan. Sumugod ang napakaraming pirata para patayin ang Hero of the Marine. Saka sumugod na din si Kuzan kaya tumalo na rin si Garp at nagsabayan sila sa ere. Sa nakaraan ay nagmakaawa pala si Aokiji na maging mentor si Garp hanggang sa maging magkaibigan sila. Kaya nang madismaya si Garp kay Dragon ay si Aokiji ang unang nakaalam nito. Noong nadismaya din si Garp kay Luffy ay kay Aokiji niya rin ito unang sinabi. Tuluyan nang nagtama ang kanilang mga kamao at nagtagisan ng mga haki na nagsanhi ng malakas na pagsabog at nagpatalsik sa dalawa. Tapos pinrotektahan nila si Garp dahil maraming pirata sa paligid. Si Pizarro naman ay pinalabas ang napakalaking kamay na nagpayanig at puminsala sa buong paligid. Naramdaman din nila sa barko ang pagyanig na dulot nito. Maging ang mga pirata ay pinapatay din ni Pizarro. At kagad na kumilos ang napakalaking kamay nito patungo sa tumatakas na Navy ship. Samantala si Kobe ay walang magawa. Ngunit sinabi ni Garp na magwawagi ang katarungan. Sa flashback ay naalala ni Kobe ang itinuro ni Garp na ang priority nilang iligtas ay ang mga bata kaysa sa matatanda dahil meron pang mahabang buhay ang naghihintay dito. Dahil sa laki ng kamay ni Pizarro ay siguradong katapusan na ng mga marine na nasa barko. Kaya sinisisi ni Kobe ang sarili sa mga buhay na masasawi. Nang mapatingin siya kay Garp ay inutusan siya nitong wasakin ng dambuhalang kamay sa gagawin niyang pagkakataon. Si Prince Bruce ay inutusang protektahan ang barko sa mga mahuhulog na debris. Si Helmeppo naman ang inutusan na protektahan ang dalawa. Sa utos ni Garp ay tumalon ang tatlo patungo sa malaking kamay. At matapang na sumugod si Helmeppo sa mga pirata kahit napakaraming kalaban. Ngunit may tumira pa ng kanan kaya matapang niya itong sinalag upang protektahan ng dalawa. Samantala si Garp ay pinilit bumangon pero pipigilan siya ni Kuzan. Kaya gumamit siya ng napakalakas na haki saka tumalon at sumuntok ng napakalakas kay Aokiji. Tapos muling sumugod ng walang katumbas na bilis patungo naman kay Pizarro. At gamit ang ultimate move niyang Galaxy Divide ay winasak nito ng matindi ang mukha ng malaking bungo ni Pizarro. Dahil dito ay nagkaroon ng sapat na oras si Kobe. Kaya matapang itong sumugod subalit nanatiling matibay si Pizarro kaya nanganganib pa rin ang buhay ng mga marine sa barko. Naalala naman ni Helmeppo na tuwing gabi ay nag-eensayo pa rin si Kobe sa kabila ng training na ginagawa ni Garp sa kanila. At ginagawa ito ni Kobe kahit na magdugo ang mga kamao. Subalit ang pagsisikap ni Kobe ay nagbunga ng malaking gantimpalang lakas na nagningning sa kalangitan. Pero nag-alala lang ang mga kaibigan dahil tila imposibleng mawasak ang dambuhalang kamay ni Pizarro. Ngunit sa kabila ng mga ito ay nakagamit siya ng napakalakas na honesty impact patungo sa napakalaking kamay, kaya tuluyan itong nawasak habang napapanood ng lahat na gulat sa nasaksihan habang natatawa lang si Garp. Subalit may mga debris pang mahuhulog sa barko na siya namang ginawa ng paraan ni Prince Bruce gamit ang Devil Fruit nito. Tapos pinuntahan na ni Helmeppo si Kobe at di nito mapigil ang luha dahil ang lahat ng paghihirap nila sa training ay nagbunga na. Nang makabalik ang mga ito sa barko ay niyakap ni Hibari ng mahigpit si Kobe dahil sa nagawa nito. Dahil kay Kobe ay si Garp na lang ang kailangan nilang kunin. Subalit tumawag ito at mahigpit na ipinag-utos na tumakas na sila. Ngunit hindi ito matanggap ng mga kasamahan. Hanggang sa naalala nila na tila katulad nito ang itinuro ni Garp na mas mahalaga ang buhay ng kabataan dahil magiging mahaba pa ang buhay ng mga ito.